So hello and welcome everyone to my free training on starting your online business. So in this training, tuturuan ko kayo ng mga easy steps on how I started selling online. So your time is very valuable for me and thank you so much sa pag-click nito, and I will make sure na madami kayong matututunan dito. So first, let's see if this training is for you, kung para talaga to sa'yo or baka naligaw ka lang dito. So this training is for you if you want to have a business but don't know how to start a business. So kung gusto mo mag-start ng business pero hindi mo alam paano magsimula, this training is for you. So this training is for you if you don't know what type of business to start off. So if you are interested in starting a business pero hindi mo alam anong business ang sisimulan mo, this is definitely for you. So this training is for who are looking for extra income to achieve their goals. So kung naghahanap ka ng extra income or side hustles, anything na pagkakakitaan mo through business, you are in the right place. And lastly, if you don't have an income and wants to have a financial freedom, so kung wala ka pang source of income and you want to start your financial freedom journey through business, this is definitely for you. So gusto kong isave yung oras mo, at if you think na isa ka sa mga taong to, please watch this because this is free at marami kang matutunan. And prepare your pens and notebooks and make sure na you take down notes, and isipin mo na lang na parang you avail this training para sulit, 'di ba? So, small trivia lang. So, did you know that 81% of Filipinos feel encouraged to start their own business? So, 81 talaga ng percentage ng Pinoy ay gustong mag-start ng business nila. And 90% of online business failed within the first 4 months of operation. Actually, last year, 2023, 90% talaga ng startup online business failed. At bakit nga nangyayari yun? Why business failed? So first, not learning important skills or concepts. So nafe-fail yung business nila kasi hindi nila inaral yung important skills or pinapractice yung mga concepts as a businessman or woman. Second one is no business goal. So nag-start lang silang mag-business at wala silang goal or roadmap paano maging successful sa business nila. So the third reason why business failed is lack of defined business identity. So marami tayong nakikita online na naging successful sila sa field nila or business industry nila, at minsan dahil na-inspired tayo, ginagaya natin yun siya, but hindi po lahat ng business na nakikita natin online is fit para sa lahat po ng tao. Kasi kung fit po yan sa lahat ng tao, di sana wala po tayong nalulugi, walang nafe-failed, walang nalulubog sa utang, at walang nagsasara na negosyo. So, hindi po lahat ng business na nakikita natin online is fit para sa inyo po, okay? So, last one is lack of knowledge. So, maraming taong nagbe-business at hindi nila pinag-aralan ng mabuti yung product nila, ano ba yung benefit ng product na to sa mga tao, paano ko ba siya ibebenta, saan ko ba siya ibebenta, at paano ba ako makaka-close ng deal sa kanila. So, a lot of people na nafe-failed sa business nila dahil they are lack of knowledge. So that is the reason why I share this free training for you para malaman mo paano mag-start ng online business. Pero sino nga ba ako? So bakit nga ba ginagawa ko to? At i-share ko sa inyo yung journey ko sa online business. And my name is Kimberly Osal. I'm 28 years old. I'm a single mom. I have 2 amazing kids and a breadwinner of my family. And my purpose here is to help you Filipinos earn money online, empowering them to achieve financial independence and improve their quality of life. So yes, breadwinner po ako ng family namin at single mother din po ako sa 2 ko pong anak. So meron akong 2 sons, 2 beautiful angels na ngayon malaki na sila. Graduate na ng elementary yung panganay ko at sila din yung naging motivation ko na makapagtapos ako ng pag-aaral. So, ito yung first online selling na ginawa ko. Estudyante pa lang ako ng college nung ginawa ko to. Ito yung tinatawag na pre-order. So, sa pre-order, nagpo-post ako ng product online and naka-base yung mga product ko sa location ko doon sa Iloilo City. Nung nasa Iloilo City pa ako. And kapag may interested na buyer, magre-reserve siya ng order niya at mag-wait siya ng 5 to 7 days bago dumating yung order niya
at mag-meet up kami sa mga mall, parks, etc. So, yun yung tinatawag na pre-order. Mag-order siya ng product sa akin, mag-wait siya ng ilang days, at mag-meet up kami. Yun yung process ko. So, nagkaroon ako ng 1,434 organic followers, no ads. So, it means wala po akong binayaran ng boosting, Facebook ads para magkaroon ng followers. So, kusa silang nag-add or nag-follow sa akin. So, after that, nung nagkaroon ako ng medyo income, nag-start na akong mag-sell ng mga products. Nagbenta din ako ng mga damit online. Isa din ito sa mga naging reason ko at nakatulong din sa pag-aaral ko. Imagine 2K lang yung puhunan ko dito sa negosyo na to. And after 3 months, 22K na yung niro-rolling kong pera. So mamaya, kapag pinanood mo yung training na to until the end, I will share you secret kung paano ko na-turn yung 2,000 into 22,000. So, dahil alam mo yun, may mga expenses pa tayo, hindi natin masyado naipon yung pera natin kasi may anak tayong pinapaaral. Hindi pa rin ako tumigil at ambisyosa talaga ako. Nag-bake pa ako at gumawa ng mga bobo balloon. So, 3K lang po yung puhunan ko dito, and after umaabot ako ng 30 to 50 orders every month, hindi pa kasama yung holidays. Kasi every holidays, tumatabo ako ng 150 to 300 orders every holidays. So, sa awa nga ng Diyos, nakapagtapos ako ng pag-aaral, pero nag-stop muna ako ng online business kasi nagkasakit si Papa. Nagkaroon siya ng cancer at a business is a full-time job. So, kailangan ko siyang bantayan ng ospital. So, nag-venture out ako sa pagiging virtual assistant para makapagtrabaho sa gabi at sa umaga, mabantayan ko yung Papa ko. But, unfortunately, nung na-promote ako sa work, nung naging executive account na yung dinadala ko or yung hinahandle ko, nag-pass away na yung Papa ko. So, eto yung picture ko nung nag-VA ako. And, meron kaming negosyo na pharmacy. Palugi na siya nung naging owner ako nito. So, tinaguyod ko talaga siya na mapaahon siya through my skills and knowledge and experience sa online business, kasi naniniwala ako na kahit saan ka man mapunta, but you have the skills and knowledge, kahit saan ka man ipadpad, you know what to do in business. So you have that fundamental or basic skills na meron ka, i-apply mo lang yon sa kahit anong business, mag-a-achieve at mag-a-achieve ka. So, in God's grace, napoprovide ko na yung pangangailangan ng pamilya ko, nakakagala or nagagala ko na sila kung saan ko gustong dalhin or i-treat sila dahil sa business and online work ko. So, in God's grace, nagpapatayo na kami ng dream house namin sa napakagandang view dito sa province. So, imagine, sino lang ba naman ako dati? Nagbebenta lang naman ng online at in-apply ko lang naman yung skills and knowledge ko para magkaroon ng maayos na buhay. So, disclaimer lang guys ha, hindi po ako mayaman. So, bunga lang to ng ilang taong paghihirap ko through my skills and knowledge sa business. At nabudol na rin kasi ako dati sa fake rich life. May nakita ko sa internet, sabi nila, pag ginawa mo to, yayaman ka, kikita ka ng pera at magbabago yung buhay mo. Napakadali lang. Pero sa totoong buhay talaga, mahirap pala talaga siya. Mahirap po yung buhay, hindi po siya madali. Lahat po pinaghihirapan. So, gusto ko lang pong maging honest and transparent sa inyo na ito po yung bunga ng mga paghihirap ko. So, sa course na to, tinuturo ko sa students ko not just how to build a business, earn money online, but how to have their financial freedom journey. Kasi, sayang naman po, natuturuan kayo kung paano gumawa ng business, paano siya i-build up, tapos isusugal nyo lang yung pera, igagastos nyo lang sa mali at mawawala na yung pera. So, gawin din nating valuable yung education natin. Sulitin na natin, 'di ba? So, share ko lang, if you want to have a financial freedom sa buhay mo, dapat hindi ka mag-rely sa isang source of income. So, if you're looking for an income at magbe-business ka, you are in a one step forward through your financial freedom journey. So, hindi pa nagsastart yung training natin. Ang dami ko nang share na knowledge and I hope tinitake down notes niyo po yun. And let's dive in on how to start your online business. Ito yung hinihintay ninyong lahat. So, first, you need to have a business idea. Kailangan mong magkaroon ng business idea. Identify the product or services that can solve other people's problems. So, ano ba yung problem na gusto mong i-solve?
So, kailangan mong magkaroon ng product or services sa negosyo mo. Kasi kapag walang product or services, walang business. But, business is a 24/7 job. So, kung empleyado ka, 8 p.m., 7 p.m., out mo na yan. Pero para sa mga nagbi-business, nag-inventory ka pa lang yan kung magkano yung sale mo sa buong araw. So, it's a 24/7 job. At ina-advise ko talaga para sa mga gusto mag-business, you need to love what you do. Kasi almost buong araw mo na yan. Sa buong araw, buong linggo, buong taon, buong buwan, igugugol mo dyan. So, you think about a problem na gusto mong isolve na gusto mo. Okay? So, I have a method here on how to generate business idea. So, it is called Ikigai. So, Ikigai, it's a Japanese concept on how to find your purpose in life. This is the simple example on how to write your Ikigai. Una sa lahat, isulat mo lahat ng gusto mo, what you love. Isulat mo rin dito sa kabila, what you're good at, saan ka ba magaling. Next one, what the world's need. Ano ba yung kailangan ng mga tao na pwede mong i-offer? And what you can be paid for it. Ano ba ngayon yung mga bagay na pwede nilang ibayad sa'yo, na pwede mong gawin? Okay. So, next, after mo masulat yung apat na yan, isulat natin yung mission mo. So, what is the thing that you love na gusto mo na kailangan ng tao? That is your mission. So, next one, you write your vocation. What is something that the world's need? Ano ba yung kailangan ng tao or ibang tao at pwede nilang ibayad sa'yo or pwede silang magbayad para sa'yo? Next one, you write your profession. So, profession is what is something that you're good at? Ano ba yung magaling ako at they can pay me for? And the last one, the passion. So, what is something that you love and you're good at? And the third step is write your Ikigai. So, sa lahat ng mga sinulat mo to, ano ba yung nagmamatch na sa apat or nagbabalance sa apat na to na pwede mong gawin? Pwede mong isulat 3, 4, 1. So, that is your Ikigai. Actually, pwede yan siyang magbago through time. So, that is something na not just your purpose, not just your passion, vocation, that is the center of everything na nagbabalance, na gusto mo at pwede kang kumita ng pera. Okay? So, next step is research the market. So, understand your target audience and competitors. So, i-search mo kung saan yung market mo. Sino yung mga ideal customer mo? Sino ba yung bibentahan mo ng lapis na to? Estudyante ba? Panday? Naglalaro? Yung mga ganon. So, you need to brainstorm kung sino ba talaga yung customer mo at saan sila lagi nakatambay sa social media. So, dahil alam mo na kung sino yung customer mo, sino yung ideal customer mo, at saan sila lagi nakatambay na social media platform, doon ka din gagawa ng online business account mo. So, wag kang magbebenta sa Facebook kung nasa Shopee naman pala yung customer mo, okay? So, madami tayong social media platform. Ito yung top dito sa Pilipinas, yung Facebook, Instagram, Shopee, Lazada, TikTok, at marami pang iba. So, there are so many social media website here. So, dapat alamin mo kung sino yung customer mo, saan siya lagi nakatambay na social media, at doon ka rin magbebenta ng online product mo, okay? So, let's dive in to create a business plan. So, outline your business goals, strategies, and financial projections. So, meron na tayong business idea, kilala mo na yung customer mo at saan ka magbebenta. Hindi pwede na wala kang plano dito sa negosyo. So, magpo-post ka lang ng product mo sa social media, wala na, antayin mo na lang sila kung bibili sila or hindi. So, you also need to strategize. So, in creating business plan, meron akong sinusunod na method. So, meron tayong tinatawag na SMART goal setting. So, it means if you have a goal, dapat specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. So, ito yung ibig sabihin ng bawat isa. So, first, specific.
clear, well-defined, and focused. It answers the question of what, who, why, and where. So, dapat malinaw and particular yung goal mo, hindi vague. Halimbawa, kung gusto mo mag-start ng online business, specific na sabihin mo na magbebenta ka ng accessories o kaya skincare products. So, dapat specific and clear yung goal mo. And next one is measurable. So, quantifiable, allowing you to track progress and determine when the goal has been achieved. So, dapat alam mo kung paano sukatin yung progress mo. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng 100 sales sa isang or sa loob ng 3 buwan. So, para makita mo kung nakaka-progress ka, bibilangin mo kung ilang sales yung nagawa mo. So, for example, 100 divided by 3, it's 33.3 or 33.4 para sure tayo. So, kailangan mo mag-sale ng 33.4 na sales every month para ma-achieve mo yung goal na 100 sales sa 3 buwan. Next one is achievable, realistic and attainable considering the resources, time, and effort required. So, dapat maging realistic din tayo and attainable sa mga goals natin. Ibig sabihin, kaya mo talagang ma-achieve based kung anong yung resources mo, anong oras yung ibibigay mo sa business mo, and your skills. So, hindi naman pwede na mag-set tayo ng goal na sobrang hirap maabot. So, step by step lang tayo dito. And next one is relevant. So, align with your overall objectives and meaningful to your life or work. So, dapat align din tayo sa gusto mo at sa bigger picture ng buhay mo. For example, kung passion mo talagang mag-cooking, pwede mong gawin yung online business at magbenta ka ng homemade meals. So, if you have this big goal, or yung plano mo talaga or business plan mo talaga sa business mo is malaki, maging step by step lang muna tayo. Minsan kailangan natin ng stepping stone para ma-achieve natin yung goal natin, okay? Next one is time bound. So, has a specific deadline, creating a sense of urgency and commitment. So, dapat may deadline din tayo or time frame ka. So, hindi pwedeng sabihin mo, gusto mo lang mag-business. Tapos, umabot ka ng 3 buwan para gumawa ng business plan or business idea. So, dapat mag-set ka rin ng deadline or time frame para hindi ka ma-overstuck sa planning stage mo lang. So, hindi pwedeng plano lang tayo ng plano. Dapat gumawa din tayo ng action at mag-set ka ng deadline para practice din natin yung tinatawag na discipline. And so, halimbawa na lang doon sa smart goal setting. Gusto kong mag-start ng online business at gusto kong magbenta ng custom designed shirt para sa mga kabataan. So, yun yung specific. So, meron siyang stinate niya yung gusto niyang ibenta, gusto niyang magbenta ng custom design shirt. At stinate niya rin yung magiging customer niya or ideal customer para sa mga kabataan, para sa mga bata. And next one, measurable. Yung target ko na makabenta ng 100 shirt is sa first month or first 3 months. O, gawin na natin 3 months. Okay, dapat measurable din. And achievable, kaya mong ma-achieve. So, may mga designs na ako at kilala ko ang mga suppliers. At may budget na rin ako para sa initial inventory ko. Okay. Relevant. So, I am passionate. So, passionate ako sa fashion. Gusto kong magbenta ng mga custom design kasi mahilig ako sa damit at alam kong patok to sa market kasi unique yung mga designs ko. So, that is relevant. So, time bound. So, maglo-launch ako sa loob ng 3 or 2 linggo at by the end of the year, dapat may steady sales na ako ng 50 shirts per month. Okay. So, gusto niya magkaroon ng steady sales na shirts, 50 shirts every month. So, yan yung gusto niya ma-achieve by the end of the year. So, nag-set siya ng deadline. So, that is just one of the example of smart goal setting. Okay? So, next one is business launch. Ito yung excited yung lahat, yung mag-launch na ng business nila. So, meron akong online business launch checklist. So, iba-iba naman tayo actually ng products na binibenta. Pero, ito lang yung sample ko. So, pwede niyo siyang screenshot kung gusto niyo para may basis kayo. Okay? So, may scheme, nahihirapan pa din ako mag-start ng business. Pwede i-guide nyo ako one by one at paano gagawin. So, kung gusto nyo talagang isa-isahin ko paano gagawin at bibigyan ko pa kayo ng ibang strategies, the answer is pwede.
I have this online business starter kit with free trainings. Yes, free training na po to. At murang-mura lang talaga. It's only 250 pesos. We have this tools, exercises, and i-guide ko po kayo step by step. Ito po yung inclusions niya, free online training, how to generate business idea, product design, building strong business identity, business plan, business launch, access to the community, and marami pang freebies. May mga planner, workshop, 101 business idea, business template, may social media calendar din tayo sa mga content natin. Meron tayong social media content challenge din, and we have a financial business startup spreadsheet. So, kulang lang ng letter T. So, what you will get? Ano ba yung makukuha namin sa online business training na yan? So, let's turn your skills and knowledge into income. So, paano natin ito turn to income yung hobby natin, knowledge natin, and skills? Next one, paano ka mag-start ng business na hindi nalulugi? Opo, pwede kang mag-start ng business na hindi nalulugi. I have this way and technique paano natin maiwasan yung mga bagay na yan. And next one, identify and understand your perfect customer to better tailor your offerings. So, sino ba yung perfect customer natin at paano natin to ibebenta yung product mo? So, nasabi ko na yan ngayon sa free training ko. But the difference between this is I show you the steps, very structural, at one by one. So, hindi ko lang sasabihin ano yung gagawin mo, kundi paano mo talaga siya gagawin. So, at marami pang iba. So, you have unlimited trainings and learn about various way to generate income and maximize your profit. Paano ka magkakaroon ng income at i-maximize natin yung profit natin sa product na binibenta mo. Understand how to create a supportive network and environment for your clients to thrive. So, marami ka talagang matutunan sa 250 pesos mo at napakamura lang. Miss Kim, ayoko nang mag-attend ng training. Gusto ko na lang andyan na lahat at gagawin ko na lang. The answer is meron. Meron po tayong ganyan. So, meron po akong VIP. It is personalized only for you. Parang ako na lang gagawa ng business plan mo. Ako magsa-strategize. Ako ang magma-marketing. At ready to go resources na. Yung gawin mo na lang, sundin mo na lang yung instruction na ginawa ko. I-present ko yung business plan mo. So, exclusive access lang din to. So, hindi mo kailangan mag-train. We have advanced insight, custom implementation, priority updates, and access also to the community. So, we have a VIP for those people na ayaw gumawa ng business plan at personalized na talaga para sa'yo. So, kung mag-hire ka ng business planner, nag-search ako sa Upwork, it cost you like $7 to $60 per hour. So, per hour yun ha. So, nag-range yun ng thousands ang oras nila. So, dito sa Business Expert, VIP, 500 pesos lang po siya. So, bakit naman ang mura, Miss Kim? Baka ang pangit niyan. Sa totoo lang, dollars din po yung binayaran ko sa education ko. And although I have experience, I want to make sure that I am well educated before I train and teach people. So, hindi na po ako sumisingil ng malaki kasi mahirap po yung buhay, lahat po nagmahal, ayoko nang dumagdag pa, and this is for small business owners. So, bakit hindi naman po Miss Kim libre? Kasi gusto na mo namang makatulong sa tao. So, kung libre lang talaga yung pamumuhay dito at walang bayad sa kuryente, tubig, pagkain, libre ko lang din po sana itong ibibigay. So, sana maintindihan nyo, okay? So, dahil nanood kayo or nakinig kayo sa akin hanggang sa huli, i-share ko sa inyo yung bonus tip ko on how I turned my 2K into 22K in just 3 months. So, bakit ba laging nangyayari to sa akin? And there is no actually special secret about it. Tiyaga lang talaga, but I will show you some tips kung ano yung ginagawa ko. First, consistent posting. So, I post every day on different platforms. Dati, hindi ko pa talaga alam yung target market audience. So, yung ginawa ko is, nag-post ako sa lahat ng different platforms until I found what's working for me. So, nung nagamay ko na or nalaman ko na kung saan yung mas maraming umu-order sa akin, dun ako lagi active at laging nagpo-post.
Second one is daily learning. So, I learned a lot from the internet. May mga free resources dyan sa internet. Pero hindi lahat totoo, okay? Kailangan dapat marunong kang mag-filter. So, dati hindi ako nahihiyang magtanong sa mga mentors, mag-PM. I even signed up for courses nung nagkaroon ako ng extra income. Kasi sabi ko, hindi pwedeng ganito lang. Kailangan ko pang mag-grow, mag-evolve para masustain ko yung business ko. So, dati yung gusto ko talagang mga courses, umaabot siya ng 30 to 50,000. So, nung nagkaroon ako ng extra income, greenhub ko talaga yon. So, nagbasa din ako ng mga libro. The third is creativity. So, be creative. Kahit wala ka pang masyadong resources, hindi pwedeng sabihin mo na, ay, hindi na lang ako magnanegosyo kasi wala akong ganyan. No, dapat sa business, marunong tayong gumawa ng paraan. Kasi, di ba, business is solving other people's problem. So, paano mo masosolve yung problema nila? Kung yung problema mo nga, hindi mo masolve, di ba? Practice mo yan. Okay, practice what you preach. So, wag kang maghanap ng wala, maghanap ka ng solusyon. And fourth is rolling my income. Yun talaga yung ginawa ko kasi, yun nga, 2K lang yung kapital ko and yung binawasan ko lang actually ng sweldo para sa sarili ko, makakain ako, hindi muna ako bumili ng mga unnecessary things. Yung ginawa ko is most of my income and profit, ni-rolling ko siya hanggang sa 22K na talaga yung umabot na ng 22K. Parang nag-work lang ako nang nag-work tapos hindi ko na malaya na hala, ang laki na pala ng ng kita ko. So hindi ko na inisip yung hirap at pagod ko. Bumili lang ako ng kailangan ko at sabi ko, kailangan kong magtiis ng ilang buwan. So, kung kailangan kong magtiis ng ilang buwan para sa 1 year, 'di ba? Sa isang taon, 3 buwan na akong nagtiis. The rest of the months, hindi na ako mahihirapan. Hindi na ako mahihirapan forever ng masyado. Okay? So, yun yung ginawa ko. Ni-rolling ko yung income. And next one, seek for help. So, sa small business, minsan naabot tayo sa maraming orders. So, umabot ako dati ng mga 100 plus na orders. So, yung ginawa ko, naghanap talaga ako, nag-hire ako ng tutulong sa akin. Yung iba pa nga walang sweldo kasi mga kapatid ko yon. Ewan ko ang bait nila, hindi sila humingi ng sweldo sa akin. Gusto lang talagang nilang tumulong. So, if there is a time na feeling mo hindi mo kayang mag-isa, seek for help. So, there is no man in an island. Kailangan natin isa't isa para empower natin yung isa't isa. So thank you for your time and thank you for joining our free training. And kung gusto mo mag-avail ng product ko, i-PM nyo lang ako, okay? So, happy selling everyone!